Good afternoon mga kalapatids. Dito na naman tayo sa Harlow. Pagkatapos magkasakit ang mga young birds natin, nagkaroon sila ng one-eyed colds, tinreat natin sila. So gumamit tayo ng antibiotics for the first time in my career again. Ngayon lang po ako gumamit ng antibiotics sa mga ibon. So wala akong magagawa kasi talagang kahit na ina-avoid ko, gusto ko makipag-compete, hindi ako makapagpadala ng ibon sa race. So na-miss natin yung 130 miles, 202 kilometers. So sa Sabado po, ito ngayon ang date ngayon ho ay 20th of August. Yan, Wednesday 20th of August. At generous po si Haring Araw. Lumabas po siya ngayon. Kaninang umaga hindi po ganyan. Talagang napakapangit ng weather. Time check po tayo. Yan, 1:56, mag-aalas 2. Yan, tama nga ang sabi ng weather forecast na gaganda ang weather dito sa Harlow, which is about 15 miles away from home. Yan, bibigyan ko lang sila ng short toss. Kung makakauwi sila ng tamang oras doon sa gusto ko, baka daling ko sila bukas sa Duxford, yung pinagtitrainingan ko ng 40 miles, providing ang forecast ay maganda. Didiretso ang mga ibon natin ng 285 kilometers. Yan, ang huling lipad po nila ay 183 kilometers. So almost double na po yung kanilang liliparin. Kaya it's a gamble for my athletes. Kapanglaban natin ng 2025. Ayan, naka-ready na yung mga, nakapagpahinga na sila. Hintay lang natin mag-clear ang kalye. Pakakawalan ko na itong mga to. Medyo malamig ang hangin kasi nga meron pang east wind. Yan ang palagi kong ina-avoid eh. Ang mga young bird kasi namin dito, ayaw nila ang east wind. Nasasaktan ng mga young birds. Pag east wind, minsan umuuwi na lang, hindi na nagre-race kasi nasasaktan ng mga young birds. Yan ang ina-avoid natin. Pero wala tayong choice, kailangan lumaban tayo eh. So ayan, pakakawalan natin ngayon. Palampasin lang natin itong mga kotse. Sa kabila wala. Ready na natin. Ayan, sana makauwi lahat. Let's go. What? Ayan. Sana isang direksyon lang ang puntahan nila kasi 1 week silang nagpahinga. Pag yan dumiretso at hindi bumalik, is a good sign. Basta huwag babalik dito, happy ako dyan. Yan. Basta huwag babalik, then we're good. May naiiwan, no? Medyo unfit po yan, ha? Hindi ko po pinakakawalan ng mga young birds natin. Nasa loft lang yung mga yan. Almost 1 week. Ayan, bandang sa amin sa bahay, medyo pangit ang weather. So again, kung gusto nilang umuwi, baka nabablock yung mga yan. Nahihirapan nilang makita yung daan pauwi. Okay, hindi ako happy, bumabalik sila. Ayan, bumabalik po ang mga ibon natin. Pero yan, dapat dumiretso na yung mga yan eh.
1 week pong nagpahinga ang mga ibon natin. So itong first toss nila at first na lumabas sila sa loft. Ayan. Nag-handshake po tayo kanina. Magaganda mga katawan ng young birds natin. Wala akong problema sa katawan. So siyempre sa health, hindi natin alam kung 100% healed na sila. Ang inahope ko lang makauwi silang lahat. Then checkin ko, monitor ko sila pag uwi sa bahay. Okay, ibang direksyon ang pinuntahan nila. Hindi na natin hihintayin itong mga to. Uwi na tayo, upabutan natin sa bahay, well and good. Ayan o, nakikita ko sila rito. O sige, hanggang dito lang mga kalapatids. Kita-kits tayo sa bahay. Yan, kita-kita tayo sa bahay. Okay. Kalapatids, eto, karating lang natin sa bahay. Sa garage ako ngayon. Garahe, wala pa ang mga young birds natin. So naunahan ko sila. It took me 25 minutes driving. So yung 15 miles na yon, hindi pa nakauwi mga ibon. Pero lumiwanag na rito oh. Kasi dito kanina, talagang napakadilim dito kanina. So ito po ang updates ko ngayon. Update natin. So hindi ko alam kung gaano pa katagal darating ang mga ibon. I hope makauwi lahat. Yan. And siguro kasi marami rin nagte-training ngayon kahit pangit ang weather. Marami nagte-training. So definitely may mga clashes yan sa along the way dito pa uwi sa atin. Update ko lang kayo. It's been now nirelease natin kanina ng mga before 2 p.m. and it's now 2:30. So 2:30 na. So pinakawala natin before 2, so half an hour yung Harlow, which is 15 miles. Wala pa sila hanggang ngayon. So update ko kayo. Abang-abangan na lahat sa garden. Yan mga kalapatids oh. May dalawang peregrine. Ayan, paikot-ikot lang dito sa akin. Dalawa yan. Naghahabulan sila oh. Ayan oh. Ayan. Ayan mga kalaban. Oh, sana walang makuha. Ayan guys. Paglabas ko galing sa Young Birds Loft, naglinis ako. Angeles na nakarating lang nila. So it took them almost an hour sa 15 miles. So as I said, hindi naman sila talaga lumabas ng kulungan. I think I'm gonna give them another rest. Tomorrow I'm taking them to the same destination sa Harlow uli. Hindi ko alam kung hayaan ko silang maligo ngayon para makapag-stretch sila ng konti. Ayan na sila. Nalinis ko na yung loft nila. Malinis na yan. So okay na yung mga ibon natin. Hayaan ko lang silang maglipad-lipad dito para lang maka-stretch pa sila. Makapag-relax ng konti. Ayan o. Tignan natin kung kompleto. Nandito itong young bird na to. Siya po yung dila natin nung first toss ng 40 miles. Nandito siya. Yan yung blue bar na nagkakamot na yan. Yan. Anak ko yan ni Patrick. Yung nag-breed sa akin ng first fed. Yan. Ang great grandfather po niyan ay si now he's talking, ni paring Van Sanchez na 13 times first. Kung napanood nyo po yung last vlog natin, nasa akin po majority ang linyada ni paring Van Sanchez na Banlun. So ako na po ang nagpatuloy ng linyadang yan. Pero po ginagawa natin ay kinukross ko sa mga mabibilis na ibon. Kaya nagde-develop ako ng sariling linyada na para ma-develop natin sa speed. Ayan. Mukhang okay naman ng mga ibon. May pagod lang. Exhausted sila ng konti. Especially itong young bird na to. Itong second time na ma-training. Ayan. Nahanap ko yung kapatid niya eh. Ayan, wala pa. Mga ibon ko. Wala yung kapatid niya. Taas ba?
I said there before, kung wala ang ibon, wala. Move on tayo. Hindi naman lahat makikip natin yan. So, survival of the fittest tayo dito. Yan. Nagre-recount lang ako para alam natin kasi yung mga young bird natin. Yan. Ayan, yun po ang update natin ngayon. Umuwi ng mga ibon, but it took them almost an hour. 1 hour sa 15 miles. Mid-Victos. Yan. Tinitingnan ko lang as well, minomonitor natin kung may mga malulungkot tayong mga ibon. Yan. Kung may malungkot tayo, ay kailangan i-monitor pa ulit. But they looks alright. Siguro, hayaan ko silang maligo ngayon. Hindi, actually, wag na muna ngayon, baka bukas na lang. Yan, hayaan ko lang silang magtuka-tuka dyan. Sige lang. Hayaan ko lang sila dyan. Okay, hanggang dito na lang po. Okay. Stay safe and God bless.